Magandang umaga, class! Magandang umaga, guro! Yan. Bago tayo lumako sa ating talakayan ngayong araw, mangyaring tayo muna ay manalangin upang respetuhin ang presensya ng ating Panginoon. Christine May, maaari mo bang pangunahan? Manalangin tayo. Ama namin na sa langit, ikay aming pinupulit sinasamba. Lord, salamat sa araw na ito, Panginoon, na may bigyan mo po kami ng wisdom and knowledge na nagmumula sa iyo. Lalo na po ang aming guro sa amin. Talakayan sa araw na ito. Ito lamang po ang aming samang-dalangin mula sa pangalan ng Jesus. Amen. Yan. Maraming salamat, Christine May. Bago kayo umupo, pakitignan kung may mga kalat sa inyong mga silo. At kung maayos na, maaari na kayong umupo. Yan. Sa ating attendance, sinong lumiban ngayong araw? Wala po. Yan. Mabuti kung gano'n, walang mahuli sa ating talakayan. Sa ating pagsisimula, tayo muna ay magbabalik-aral. Sa pamamagitan ng tanong ko, sagutin mo. Ano ang tinalakay natin noong nakaraang araw, Febly? Patungkol po sa nobela. Tungkol sa nobela. Ano ang nobela, Cynthia? Yun yung may iba't iba ay may kabakabanata tapos maraming tauhan at tagpuan. Ang nobela ay mayroong tagpuan, tauhan, at mga kabanata. Sa ating pagsisimula, magkakaroon tayo ng gawain na tatawagin natin Who's My Partner? Maaari mo pang basahin ang panuto, Karen? Ang klase ay mahati sa dalawang grupo. Mamili ang mag-aaral ng mga salita na katulad ng kahulugan ng isang salita sa bisala na sa loob ng kahon or mystery box, idikit sa tabi ng kahulugang salita. Naintindihan ba ang ating panuto, class? Yes, ma'am. Yan, papangkatin nyo ang ating klase sa dalawang grupo. At umpisa na mag-1. 2. Dito ang group 1 at dito ang group 2. Dito yan. Oh yes, sa electric fan. Nandiyan sa loob niya. Nasa loob, sinira niya naman niya. Ay, akala ko cellphone mo. Dito nyo ididikit ang mga kasagutan. Dito nyo ididikit ang mga kasagutan. Dito, Balayo! Baliktad. Tapos na! Ayan. Susuriin natin ang mga inyong mga kasagutan kung tama ba ang mga ididikit ninyo sa susuriin natin kung tama nga ba ang inyong mga kasagutan. Sino ang representative ng group 1? Si Pablo. Pwede, maaari ka ba maipunta dito sa harapan? Di mahulugang karayo ang nilagay ng natin, manliligaw, tapos pangalawa, naniningaling lugar. Ay naniningaling lugar. Matao, at pangatlo isang ka, naghihirap. Kabunguang balikat, kaibigan, at panglima, nagbibilang na poste, walang gawa.
Di mahulugang karayom. Tama. Nanininggaling pugat. Naniligaw. Isang kahit isang suka. Kapungguang balikat. Walang gawa. Tama. Nakakuha kayo ng 5 puntos. Yay. Ngayon naman, magkakaroon ulit tayo ng panibagong gawain na tatawagin natin idikit mo ko. Ma'am, pag-iwalay mo po yung dalawang kaibigan. Pebili, pumunta ka dito. Dito ka, Ito naman. Tingnan niyo ang ating alituntunin class. Una, tumahimik. Ikalawa, maupo. Ikatlo, makinig. Ikaapat, makilahok. At panglima, itaas ang kamay kung gustong sumagot. Ayan. Ito ang ating pangalawang gawain na tatawagin natin idikit mo ko. Maaari mo bang basahin ang panuto, Karen? Ang mag-aaral ay makakati sa dalawang grupo. Kaunahang mapahula kung saan nararapat ang mga salita na ibibigay ng guro. Ang unang grupo na siyang makakatapos ay isang magbibigyan ng puntos. Ayan. Ito ang group 1 at ito ang group 2. Dito nyo ididikit ang mga sasagutan. Saan ha? Ito. Pader. Stay. Ayaw magpuan ng Class. Manatiling ulo. Bulog. Dagang maliit. Dagang maliit. Bulong-bulong. Ma'am, maingay po ito ko. Iyaw kami sa manatiling matapos na. Ayan, tapos na. Kasi ito sabihin ang mga kasagutan. Ayan, mauna naman ang group 2. Kung tama nga ba ang inyong mga kapareho? Ayan. Oy, perfect! Perfect day. Ingay si Karin, ma'am. Bugtong sa labigkain. Bulong. Bulong. Tama. Meron kayo 5 puntos. Sa unang pangkat, 5 din po ang ayan. 5 puntos. Dalawa lang. Sa inyong palagay, class, ano kaya ang konektado nito sa ating tatalakayin ngayong araw? Tungkol sa mga bugtong talamsahin. Ayan. Ang mga yan ay may konektado sa ating tatalakayin ngayong araw. At ang ating tatalakayin ngayong araw ay tula. Ano nga ba ang tula? Maaari mo bang subukin, Christine? Kapag sinabi natin ito naman, ito yung may tugma at may sukat na. Yan. May tugma at may sukat. Ang tula ay isang uri ng panitikan na nagpapahayag ng damdamin ng tao. Sino na ang nakasulat
Ayan. Meron akong ipapanood sa inyo dito at mamaya ako ay magtatanong kung ano ang inyong mga natutunan sa ating pinanood. Ang ating tatalakayin ngayong araw ay ang tula. Ano nga ba ang tula? Ang tula ay isang akdang pampanitikang naglalarawan ng buhay, hinango sa guni-guni, pinararating sa ating damdamin, at ipinahahayag sa pananalitang may angking alitin. Si Francisco Balagtas Baltasar ang ama ng tula. Isa siyang tanyag na Pilipinong makata at malawakang itinuturing na isa sa mga pinakadakilang Pilipinong pampanitikan na laurete para sa kanyang epekto sa panitikang Pilipino. Mga elemento ng tula. Una ay sukat. Ito ay tumutukoy sa bilang ng pantig ng bawat taludtod na binubuo sa isang sakmo. Ang pantig ay tumutukoy sa paraan ng pagbasa. Halimbawa, ang isda. Babasahin natin isda. Ito ay may dalawang pantig. Isda ko sa Mariveles. Ito ay may 8 pantig. Mga uri ng sukat. Una, wawaluhin. Halimbawa, isda ko sa Mariveles. Nasa loob ang kaliskes. Ito ay may 8 pantig. Pangalawa, lalabing-dalawahin. Halimbawa, ang laki sa layaw, karaniwang sukat. Sa bait at muni, sa hatol ay salat. Ito ay may 12 pantig. Pangatlo, lalabing-alini. Halimbawa, sari-saring bungang kahoy, hinog na at mapatamis. Ang naroon sa loobang, may bakod pa ang paligid. Pang-apat, lalabing-walpin. Halimbawa, tumutubong mga palay, gulay at maraming mga bagay. Naroon din sa loobang may bakod pang kahoy na malabay. Ang mga tula may 12 at 18 ay may sesura o hati na nangangahulugang saglit na paghinto ng pagbasa o pagbigkas sa bawat ika-6 na pantig. Halimbawa, ang taong magawi, sa ligaya at aliw, mahina ang puso't lubhang maramdaman. Tinatanong ko siya ng tungkol sa aking mga panaginip. Pagdakay tumugon, ang panaginip ko, pag-ibig, pag-ibig. Saknong. Ang saknong ay isang grupo sa loob ng isang tula na may 2 o maraming linya o taludtod. 2 linya, tinatawag itong couplet. 3 linya, tercet. 4 na linya, quatrain. 5 linya, quintet. 6 na linya, sislet. 7 linya, septet. 8 linya, octave. Ang couplet, tercet at quatrains ang madalas na ginagamit sa mga tula. Tugma. Isa itong katangian ng tula na hindi angkin ang mga akda sa tulugyan. Sinasabing may tugma ang tula kapag ang huling pantig ng huling salita ng taludtod ay may magkasing tunog. Lubha itong nakakaganda sa pagbigkas ng tula. Ito ang nagbibigay sa tula ng angkin nitong himig o indal. Mga uri ng tugma. Tugma sa patinig o ganap. Halimbawa, mahirap sumaya ang taong may sala. Ikalawang halimbawa, kapag ka ang taong sasaya'y nagawi, minsay nalilimot ang wastong ugali. Para masabing may tugma sa patinig, dapat pare-pareho ang taguntig sa loob ng isang sakno o 2 magkasunod o salitaan. Tugma sa katinig o digano. Unang lipon, B, K, T, G, E, S, T. Halimbawa, malungkot balikan ang taong lumipas nang siya sa sinta ay kinapos pa. Ikalawang lipon, L, N, 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 G, R, W, 1. Halimbawa, sa pupo ang noo ng kaliwang kamay ni hindi matignan ng sikat ng araw. Kariktan. Kailangan magtaglay ang tula ng maririkit na salita upang masiyahan ang mambabasa, gayon din mapukaw ng damdamin at kabilihan. Halimbawa, maganda, marikit. Mahirap, lukha, o maralita. Talinhaga. Magandang basahin ang tulang di tiyaking tumutukoy sa bagay na binabanggit. Ito ay isang sangkap ng tula na may kinalaman sa natatagong kahulugan ng tula. Halimbawa, nag-agaw buhay.
nagbabalat ng buto. Anyo ng tula. Una, malayang talikuran. Isang tula na isinulat ng walang sinusunod na patakaran kung hindi ang anumang naisip ng sinusulat. Halimbawa, isa akong Pilipino, ang bayan ko'y sinilangan, bansang dulot ng may kapal, sa silangan ay napalaga. Taong libo-libong pulo, na sa dagat ay nagkalat. Sa halik ng mga alon, tila perlas ang katulad. Ikalawa, traditional na tula. Ito ay isa anyo ng tula na may sukat, tugma at mga salitang may malalim na kahulugan. Halimbawa, ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag. Tuluyan na tula. Ito ay maluwang na pagsama-sama ng mga salita sa loob ng pangungusap. Ito ay nasusulat sa karaniwang takbo ng pangungusap o pagpapahayag. Halimbawa, dahil ang totoo, may bahagi sa aking pagkatao na di mapapasuko, pero lagi rin may bahagi na magkikiusap ng tamang pagtrato. Mga katutubong tula. Una ay John, isang katutubong anyo ng tula na binubuo ng 7 pantig kada taludtod, 3 taludtod kada sakmong at may isahan. Halimbawa, ang payong ko'y si Inay, kapote ko si Itay, sa maulan kong buhay. Kalawa, Sanada, isang katutubong anyo ng tula na binubuo ng 7 pantig kada taludtod, 4 na taludtod kada sakmong na may isang tugma. Halimbawa, sa gubat ng madawang, taray mababanaan. Iyon ang tanging hangan. Buhay may igagawa. Ikatlo, tali. Isang katutubong anyo ng tula na binubuo ng 8 pantig kada taludtod, 4 na taludtod kada sakmong at may isa ang tugmaan. Halimbawa, nag-aral siyang pili, ng karangal ay makabili. Buong buhay siyang nagtiis, makapagtapos ang nais. Mga uri ng tula sa panahon ng Espanyol. Una ay Código. Ito ay may tulang pasalaysay na may sukat na 8 pantig sa taludtod at nagtataglay ng mga paksang kababalaghan at manlalamat na karaniwang hirang at halaw sa paksang Europeo na dala rito ng mga Espanyol. Halimbawa ay ang Ibong Kadarna. Ikalawa ay ang Awit. Ito ay isang tulang romansa na may ukit na 12 pantig. Bawat taludtod na kalimitan, pangunahing paksa ay patungkol sa bayani at mandirigma at larawan ng buhay. Halimbawa nito ay ang Florante at Laura. Pangatlo ay haiku. Ito rin ay isang uri ng tula na laganap noong panahon ng Espanyol. Ito ay may 5 pantig lamang sa loob ng isang sakmong at talata na may 7 pantig sa loob ng isang sakmong. Halimbawa, huwag kang makinig sa kanila, hindi kanila kilala. 4 nigan ng tula. Una ay karagatan. Isang paligsahan sa tula na kalimitang nilalaro ng mga bata sa mga luksang lamayan o pagtitipong parangal sa isang yumao na bago pa man dumating ang mga Espanyol ay ginagawa na ng ating mga ninuno. Ikalawa ay ang duplo. Ito ay ang pagtatalo rin ng mga ginagamitan ng tula at kahusayan sa pagbigkas. Ang mga katwirang ginagamit dito ay karaniwang hango sa mga salikain, kawikain at kasabihan. Pinasisimulan ang paliksahang ito sa pamamagitan ng pag-usal ng isang Ama Namin, isang Aba Ginoong Maria, at isang Requiem Torni para sa kaluluwa ng yumaong pinararangalan. Ikatlo ang balagtatan. Sa isang pulong dinulhan ng mga Makata sa Instituto de Juez. Sumilang uring ito ng panulaang Tagalog. Pinapayak na anyo ng tula. Una ay ang buktong. Ang buktong, pahulaan, o patuturan ay isang pangungusap o tanong na may doble o nakatagong kahulugan na nilulutas bilang isang palaisipan. Halimbawa, tumingin ka sa akin, ang makikita mo'y ikaw din. Sagot, salamin. Kalawa, salawikain. Ang mga salawikain, kawikain, kasabihan, wikain o sawikain ay mga maiiksing pangungusap na lubhang makahulugan at naglalayong magbigay patnubay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Halimbawa,
Kung ano ang puno, siya ang bunga. Ikatlo, bulong. Ang bulong ay isang matandang katawagan sa orasyon ng mga sinaunang tao sa kapuluan ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang salitang ito ay may iba ng kahulugan sa wikang Tagalog ng Maynila. Subalit, nananatili pa rin ang tunay kahulugan nito sa ilang mga lalawigan sa Katagalugan, Kabisayaan at Kabikulan. Halimbawa, tabi-tabi po, impong, o makikiraan po. Pang-apat, awiting bayan. Ang mga tugtuging pambayan, awiting bayan o kantahing bayan sa Pilipinas ay mga awiting o musika ng mga Pilipinong ninuno. At hanggang ngayon ay kinakanta o inaawit pa rin. Halimbawa ng mga awiting ito ay Leron-Leron Sinta, Dalagang Pilipina, Bahay Kubo, Ating Kupong Singsing, Manang Biday, at Parong-Parong Bukid. Dito na nagtatapos ang aking video. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye! Ingat! Ang ating tatalakay. Ayan. Ang ating tatalakay. Kung talagang nakinig kayo sa ating talakayan ngayong araw, ano ang elemento ng tula sa video? Una, dito ay ang sukat. Pangalawa, saklong. Pangatlo, tugma. At pang-apat, ang kaligdan. Ang panglima ay ang makaliksay. Palakpakan naman natin si Febby. Maaari mo ba subukin kung ano ang mga anyo ng tula, Cynthia? Ano ang mga anyo ng tula, Karen? Ang malayang palugturan, tradisyonal na tula at tuluyan na tula. Yeah, very good. Palakpakan naman natin si Karen. Sunod, ano naman ang mga katutubong tula? Sheila. Talaga, dali. Haiku. Haiku ay ang Tanaga, Jona, at Dali. Ayan. Ngayon naman, ano naman ang mga umusbong na tula noong panahon ng mga Espanyol? Cynthia. Christine. Korido, awit, haiku. Ayan. Korido, haiku, at awit. Ngayon naman, magkakaroon ulit tayo ng panibagong gawain. Ngunit bago dyan, basahin muna natin ito ng may damdamin at emosyon. Ayan. Ayan. Bago tayo lumakaw sa ating gawain, maaari bang sabay-sabay nating basahin ito? Bunghaw. Bukhaw. Seryoso. Babasahin natin itong halimbawa, seryoso. Matapang o galit, natatakot, masaya, malungkot. Gano'n. Bughaw. Seryoso. Wala. Yung galit, parang siyang nagagalit. Wala. 1, 2, 3, go. Bunghaw. Ayun na ba? Ulit pa. Sige, ulit. Seryoso na bukhaw. 1, 2, 3, go. Bunghaw. Wala. Wala. Sa ating gawain, ito ang tatawagin natin, awitin mo o itutula ko. Ang gawain ito ay bibigyan nyo ng emosyon. Mamimili kayo kung aawit o tutula. Sino ang representative ng Group 1 and Group 2? Bunot ka. Awitin. Pag-ibig sa kapwa. Yan.
Maaari mo bang basahin ang panuto, Feb? Bumuo ng dalawang grupo at sa bawat grupo, bubunot ng isasagawang gawain nito ang inyong awitin o itutula. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para pag-practice. May ibang may tahanan. Yan, okay na ba? Yes, ma'am. Mauna ang group 1. Mauna ang group 1. Ito na sa harap. Ang inyong nabulog ay awit. Yan. 1, 2, 3, go. Ika'y tumuhay Ika'y tumuhay galang paningin. Munti mo daigdig sikaping palawakin. Sa waring hindi mo mandarandi. Paghihirap ng kapwa sa paligid natin. May ibang may tahanan, tangalang ng naturingan. Ngunit ika'y bahaw na sa labis na katutuman. Minsan ba'y naranasan mo ng bagsa? Pag ginawa tutok sa maliit na dampa, o kay mahal na dulo, at biglang mag-isip ang ating Yan, palakpakan naman natin ang group 1. Pagkakusay naman nilang kumanta. Sunod na ang group 2. Okay? Ang inyong nabulog ay tula. Sabi ko ay tutula. Pag-ibig sa kapwa. Ika'y Tumuhay at igalang. igala ang paningin. Munti mong daigdig, sikaping palawakin. Sa wari, hindi mo nadarama, hindi nadarama. Paghihirap ng kapwa sa paligid natin. May ibang may tahanan ng naturingan, ngunit tinig ay bahaw na labis na pagtutuman. Ama't inay walang tiyak na pagkukunan, puso'y nawawasak tuwing bunso'y pinagmamasdan. Miminsan ba'y naranasan mo ng mabasa, maginaw, mamaluktot sa maliit na dampa, o kaya'y manaw ng habang kaibigan sa pagtulog, at biglang magising sa labis na pamangko. Bagaman sa dugo'y walang relasyon, sila lang may kapatid kay Jesus na Panginoon. Huwag sanang pumakit, mata mo itoon. Maging bukas palad sa biktima ng pagkakataon. Isa kang bayani o nilalang na marunong. Iba yung pagpapala ang iyong tatanggapin. Trumpeta ng kagalakan sa iyong tutugin. Diyos na lumikha, ikaw ay pupurihin. Yan, palakpakan naman natin ang group 2. Alam niyo ba ang good job ka? Hindi, ma'am. Ang very good. Yes, ma'am. Yan, very good na lang. Tayo muna. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Ayan. Kung talagang kayo ay may natutunan sa ating talakayan ngayon,
na. Ayan, tapos na. Maaari mo bang ibahagi kung ano ang naunawaan mo, Christine? Naunawaan ko, ang tula ay hindi lamang pangkaraniwang tula. Nalaman ko na may iba't iba pala itong bahagi o sangkap sa paggawa ng tula. Kaya naman masasabi ko, napakahalaga mapag-aralan ito upang sa ganun kung tayo maglilikha ng tula ay magiging maayos at maganda. Palakpakan naman natin si Christine. Ngayon naman, ano naman ang nalaman mo sa ating talakayan ngayon, Febline? Nalaman ko na ang tula ay may mga sangkap, tugma, at mga karitan at marami pang Ayan, palakpakan naman natin si Febline. Ngayon naman, ano naman ang masasabi mo sa ating talakayan ngayon, Sheila? Masasabi ko po ma'am na dahil sa mga nalaman at naunawaan ko ito sa pagtutuloy ng tula ay maaari na akong makagawa o makabuo ng isang tula na maaari kong i-share sa klase ko. Ayan. Kung talagang naunawaan niyo ang tula, ngayon ay magkakaroon tayo ng panibagong gawain na tatawagin nating tula ko para sa iyo. Maaari mo bang basahin ng panuto, Karen? Bumuo ng dalawang grupo. Ang bawat grupo ay susulat ng isang tula na may isang sakno at may 4 na taludtod na gamit ang mga matatalinghagang mga salita. At ito ang ating pamantayan. Maaari mo bang basahin, Cynthia? Pamantayan may wasto at ang paggakay, ang ginamit ng mga salita sa pagbuo ng isang tula, may puntos, nakatatawag pansin ng bawat paksa, 5 puntos. Malinis at maayos ang paglalahad ng mga salita, 5 puntos. Orisinal, nilaladat, 5 puntos, may kabuhang. Ayan. Maaari na kayo magsimula. Ay, ano po lang? Opo, kahit ano pong tula. Okay, balik sa mama. Ikaw mag-check mo? Ma'am? Ibabahagi nyo dito sa harapan. Isa lang. Tapos na? Isa lang yan. Maaari mo bang ibahagi ang inyong sinulat na tula? Sheila? Ay, sa ano dito? Apo. Kaluping maliit sa tatak ng puso, ang bawat talata ay puno ng pagsuyos na mapakit ng bughawag dito ng tao, ang lihim ng aking ligayang sikay. Palakpakan naman natin si Sheila. Kanilang ginawang tula. Yan naman ang grupo ni Christine. Talaan ng aking mga dinaramdam. Kasambuning lihim ng nais tandaan. Bawat dahon niya ay nalalagyan ng isang kulitang pagkamamaluhan. Ayan. Palakpakan naman ang inyong mga sarili sa
botanical class. Ayan. Ready na ba ang lahat? Yes, ma'am. Para sa unang tanong. Tapos na? Yes, ma'am. Ayan, tapos na. Maaari nyo lang ipasa ang inyong mga sagot. At sa ating susunod na talakayan, ito ang ating takdang aralin. Una, magsaliksik ng mga maikling kwento. Ikalawa, ano ang iba't ibang paraan sa paggawa ng maikling kwento. At pangatlo, bakit mahalaga ang matutuhan ang pagsusulat ng maikling kwento? Intindihan ba, class? Yes, ma'am. Sa susunod na talakayan. At sa ating pagtatapos,